Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras natin ay eksakto impunto 1:00 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Baka makalimutan ko, maraming salamat doon sa inyong mga na very loyal na tagapakinig. Nagpapasalamat ako dahil sa pagpatuloy niyong pagtangkilik sa programa na nananatili pong mataas ang ating rating on its time slot. So, maraming salamat ho sa inyo at sa walang kupas na pagte-text nyo sa akin just to tell me salamat sa magandang napulot ninyo sa programa. Salamat din daw at ako'y palaging nandyan na pwede nilang textan kung meron silang problema at hindi magandang naranasan sa buhay. At salamat din daw sa mamalasakit ko at sa pagsagot ng mga texts nila. Kayo naman ho talaga ang aking inspirasyon. Of course, my inspiration is God, and His Son Jesus Christ. Kasi sabi ko naman ho sa inyo ang programa ho natin na mag-usap tayo, Miss Malu, na every Sunday lang ho, every Sunday 1 to 2 p.m. Sabi nga nung iba, gusto daw nila araw-araw. Well, pagdarasal natin yan, baka dumating din tayo sa panahon na yan, no? But as of now, is every Sunday 1 to 2 p.m. Now, yung iba ho, naaalala yung aking private hotline. Pero nakakalimutan nila ang istasyon. Naku, wag naman ho. At kung hindi ho sa DZRH, ito ho istasyon natin, ay hindi ho ako magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng advokasya at na ministry sa inyong lahat. Kasi yan ho ang aking programa. Kinoconsider ko ho yung advokasya at ministry. Kasi it's a giving back to people. Nasabi ko nga ho sa management ng DZRH, like hindi naman ho lahat ng tao kaya magbayad sa isang life coach at sa isang nagko-coach, career coach, lahat na ho ng klaseng coach. Kasi ho, hindi naman ho lahat ng na kaya. So, ang hindi man ho ibig sabihin na porque hindi nila kaya, hindi natin siya po pwedeng bigyan ng professional na pagtulong. Kasi ang mag-usap tayo, Miss Malu, ay the very first professional life coaching on-air program for the masses. Yan ho. Hindi ho plain and simple counseling. Na-explain ko na ho na life coaching is different kasi maraming disciplines, maraming klaseng pag-aaral. Nandiyan na ang psychology, nandiyan na ang sociology, nandiyan na lahat. At hindi lang ho nagbibigay ng advice, kundi nagbibigay ng direksyon at options kung paano mabuhay na maayos ang isang tao. Yan ho. So, yan ho ang aking pangako sa ating mga listeners, no? And yan ho talaga ang ating ginagawa every Sunday, no? So, for 1 whole hour, I will be with you at hindi lang ho sa live tayo sa DZRH na 666 on the AM dial, on the AM band.
Okay, sabi ng iba, naku, Miss Malu, wala naman kaming transistor radio tsaka hindi naman kami pwedeng makinig doon sa radio ng kotse. Kayo ho ba nasa Facebook? Oho, nasa Facebook, pero hindi ho radyo kasi wala hong FM. Tayo, FM lang ho ang ang FB, pero live streaming ho tayo. Yan, pwedeng live streaming. Pasok lang ho kayo sa facebook.com/DZRH News Television at live streaming ho tayo. I was about to say live screaming. Hindi ho ako sumisigaw. Streaming ho. Ayan. So, ulitin ko. Facebook.com/DZRH News Television. So, we are live streaming. Now, Facebook, pwede rin ho. Pero gusto nyo YouTube. Sige, sa YouTube tayo. Live streaming ho tayo sa YouTube. Ito naman ho, ay papasok kayo sa DZRH News Television.tv. YouTube ho yun, YouTube. Okay? So, DZRHNewsTelevision.tv. We are also live streaming. Now, kung meron ho kayong cable at nasa bahay kayo, relax kayo, at kayo ho, may cable. At ang cable nyo ho, Signal. Channel 18 ho kami. So, you can still see, instead of just listening to me and hearing me, okay, you can see me pa rin. Kasi, din tayo sa RHTV. Now, kung meron naman kayong laptop at prefer nyo ang laptop, pwede rin ho. Ito yung trabaho ng aking mga kamag-anak, ang mga anak ko sa abroad, no? You can go www.dzrhnews.com. I-click nyo ho yung RHTV, di live streaming din ho tayo. Now, ang pinakagusto ng ating mga listeners ay mag-text sa akin. Yan. Sige ho, this is my private hotline. Private, it means it doesn't belong to DZRH. So, maski natapos ang programa, maski ng oras gustuhin ko, pwede ko kayong sagutin, which is really my promise. No, ano yun? It's 0919-873-1921. So, ito ho, 0919-873-1921. Yan ho. Alright? Sige ho, hindi ko mangangako na mababasa ko lahat ang inyong texts because we would average 150 to 200 new cases every week. But within the week, I'll be able to answer you, no? Okay. So, ito nga pala si Leia, no? Leia, alam mo yung Leia, very special ang pangalan mo sa akin, Leia Kasi Leia is also the name of my daughter-in-law. Yan ang asawa, yung wife ni Chef Mike, ang aking bunso. Alright. So sabi ni Leia, sabi nga, nais ko pong magpasalamat sa iyo sa mga naipayo ninyo kagabi. Ayan. So this was last week. Nawala po sa isip ko mga alalahanin kasi meron siyang tinext sa aking concern at sinagot ko naman siya at ito yung sagot niya. Nawala daw ang alalahanin sa isip niya dahil sa ganoon. God bless po. Maraming salamat. Maraming salamat. At sabi din naman ni Tony. Tony is from Cotabato. Okay? Andali lang at medyo kailangan natin itong yeah. Okay. Sabi ni Tony, siguro ang gandang babae nyo nung dalaga pa kayo. Love ko, sabi ni Tony, no? Tanong mo sa asawa ko, totoo daw Siyempre, asawa ko yan. Okay, siguro ang gandang babae nyo nung dalaga po kayo. Sa ngayon, ang cute ninyo, ang cute ko daw, love ko. Okay, kahit may edad na kayo, bagay sa inyo magsuot ng plain na damit. Aba, stylish pala to si Tony, no? Plain na damit o kaya big stripes. Nag-big stripes kasi ako noon. Bagay na bagay talaga sa inyo. Salamat, Miss Malu. Alam mo, bihira sa lalaki yan yung marunong mag-appreciate, no, kung anong bagay dun sa babae. Yung iba dyan, basta maiksi at saka plunging neckline, sexy na Okay. Alam mo ba kung sino aking stylist? Isa ng stylist, hindi naman siya nagsasabi sa akin kung anong susuot ko. Pero, bago ko bumili ng isang damit, okay, kailangan aprobado niya. O sino kaya yon?
ang aking love. Kailangan aprobado niya kasi pag hindi approve niya, hindi ko yon bibilin. Alright? O, kasi as you know, my husband is an artist. Di ba sabi ko? So, believe ako sa kanyang taste. Ayan. Alright. Itong ating woman na ito has been texting me every time, no? At nakakatawa. Sabi niya, "Good evening po." So which means sabi niya, "Every Sunday po naka-tune in program niyo. Thanks po sa pagkakatuklas ko dito." Ito siya yung natuklas na pihit siya ng pihit sa dial kasi naghahanap siya ng maganda daw mapapakinggan, na tiyempohan niya ang mag-usap tayo Miss Malu one time, nagustuhan niya at hindi na niya pinakawalan at hinihintay-hintay na niya every Sunday 1 to 2. Saludo po ako sa inyo, ma'am. Napakagaling niyo pong mag-advise. Detalyado po. Lubos na humahanga, Mrs. Marisa Q. Ruelos, 47 years daw siya, mas bata siya sa akin, from District 1, Binini, kasi Benito Benito, Sullivan, Isabela, sabi niya, at wish ko po tumagal pa program ninyo. Mabuhay DZRH. We love you po, ma'am. Okay, salamat ha. Salamat, Marisa. Nakakaluwag ng dibdib, no? Ang iyong mga sinasabi. Now, meron akong text na uunahin ko ngayon kasi napaka-unique ng concern niya. Unique ang concern niya kasi pag sagot ko ngayon, parang feeling ko nagse-seminar ako. Nagse-seminar ako kasi yung sagot ko, parang nagse-seminar ako. Ano ba yung sineseminar ko? Ito yung tinatawag kong professional corporate image at yung topic ko ay table etiquette. Ayan. Kaya lang, iniisip ko, paano ko kaya masasabi kay Vicky, kay Zenny, Vicky pala iba. Kay Zenny. Kasi pag nagsiseminar ko, meron niyang demonstration live. Mahihirapan. Pero nakakatuwa siya. So, promise ko, uunahin ko siya kasi kailangan niya itong malaman at ang kanyang okasyon ay next week na. Ayan. Alright. So, Zenny, this is for you. Zenny from San Andres Bukid. Sabi niya, 64 years old daw siya. First time ko po mag-anak sa kasal. Magiging ninang siya sa kasal. Can you give me some tips? Okay, some tips. Yung bang etiquette sa restaurant at sa simbahan para naman di ako mapahiya. Yan ang sabi niya, no? Okay. Blue and green daw ang motif ng wedding. Gagawin reception sa isang hotel sa Quezon City. Hindi ko na sasabihin kasi baka masyado ma-identify ka Okay, nakabili na ako ng gown na kulay cream. Okay, sa mga guests daw, sabi sa invitation, ay best formal attire. Okay, tapos eto pa nagdagdag, sabi ko, sige, I will give you some tips. Pero nagpadagdag pa siya. Sabi niya, palagi po akong nakikinig sa iyo. First time ko pong mag-text. Maraming ganyan, tahimik lang sila, nakikinig-kinig lang sila. Every now and then, they tell me na nakikinig sila at madalas silang or lagi silang nakikinig, but they don't text. Alright po? So, first time niya ito mag-text, pero matagal na raw siyang nakikinig. Sayang nga sabi niya, sana noon pa kita nakilala. Siguro ang nakilala or nakinig sa programa, kasi mas matanda ako sa'yo. Kaya, ngayon ko lang nalaman ang maraming bagay. Okay, madaming pagkakamali na ako sa buhay ko noon. Alright, yun ang sabi niya. Actually, Zenny, I answered you already, di ba, itong last na to. Okay, this is what I texted her at gusto ko ring sabihin on air
Kasi maraming ganyan na huli na daw lahat, hopeless na ba daw sila kasi ngayon lang nilang nalaman yun, saksakan daw ng dami ng kanilang mga pagkakamali. Kaya not just for Zenny, but for everybody. Sabi ko sa kanya, lahat ng tao nagkakamali. Walang taong perpekto sa buhay. Sa mundong ito, walang perpekto. Tandaan niyo yan. We're human beings. We make mistakes, including your life coach ng bayan. Okay? Marami na rin akong pagkakamali sa buhay bago ako naging life coach. Life coach, nagkakamali pa rin tayo, di ba? Now, ang sabi ko sa kanya, lahat ng tao, kung gusto, pwedeng magbago. Yan kung gusto. Alright? So, there is always hope sa mga desididong pagandahin at baguhin ang buhay nila. There is always hope. Okay? And FYI, sabi mo, mas matanda ka sa akin eh. Hindi. Okay, magagulat ka? Mas matanda ko lang konting-konti sa'yo. Alright. Okay, sige. Ito na, no? Ito na ang gusto ko, etiquette. Sige. This is for everybody. Kasi marami din magtatanong sa akin na ayaw din na lang daw lumalabas kasama yung nagpa-party, nag-attend ng party sa mga hotel daw. Kasi naiilang daw sila. That's the word they use. Naiilang daw sila kasi hindi nila alam. Bakit ba naman daw sa mga formal gathering, karami daw ng kobyetos at karami daw ng kutsilyo. Ano daw ba naman gagawin nila doon? Diba? At bakit daw? Minsan daw kumain sila sa isang restaurant pagkatapos bakit daw ba yung soup sineserve ng nauuna. Gusto daw niya isabay yung soup niya doon sa kanyang pagkain. Kung Filipino style ho yung restaurant, ganun nga ho yun. Ang debut na inattendan mo, formal formal. Western yun. Western style yun. Kaya yung kutsara, kinukuha yan pag tatapos mo na ng soup. Mag-away daw siya, love ko. Sabi daw niya sa waiter, kinukuha daw ng waiter, sabi daw niya, hindi, iwanan mo na lang dito. Sabi daw sa kanyang ganyan. Nagtingin na daw sa kanya, napahiya siya. Sige. Ganun talaga yun, iya. So, hindi lang para kay Zenny to, it's for everybody. I'm so glad that nagtanong siya. Very, 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 very light. Alright. Una, the word etiquette. Spell. Sige, etiquette. Echo, tango, India, ano ba yung Q? Queen, U. Ano yung U? Queen, U. Okay, universe. Ayan, Miss Universe. Universe. Okay, echo, tango, echo. That's etiquette. That's actually French. It's a French word. So, a very, 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 very brief introduction bago ko sagutin si Zenny. Etiquette is French. It comes, ang ibig sabihin niyan sa French ay ticket. Bus ticket. Yung kailangan mo ng ticket para sumakay sa bus. Okay. Bakit ganon? Kasi, ang origin yan, alright, kapag imbitado ni King Louis XIV and Queen Antoinette, ito yung talaga mga magagarbong royalty, okay, ng France, nung unang panahon pa, alright, kapag imbitado sila doon sa kanilang palasyo, okay, lahat ng guest, lahat ng mga inibita, may parang mahabang papel. Nakalagay doon, ultimo, okay, lahat ng mga kilos nila, the do's and don'ts. Hindi pwedeng ganito, hindi pwedeng ganyan. Lahat ng kilos din numero. Okay? Nandun lahat yon para malaman ng mga bisita kung ano ang gagawin habang nasa loob ng palasyo at habang nakikitungo sa reyna at sa hari. Alright? So, doon nang galing yun. Kaya yung etiquette is, there are do's and don'ts na dapat. Nako, ayan. Madami kasi alam mo ba, itong seminar ko ito, 2 araw, 16 hours. Nako, wag ko naman sabihin kung 16 hours, 1 hour lang to at marami pa akong dapat tulungan. So, dinistill ko na lang yan sa 10 most important. Na itong 10 ito, pwede ka nang kumbaga relax ka na. Okay, hindi ka na mahihiya at hindi ka na pagtatawanan at feeling alam mo ang gagawin mo. Yun lang 10.
So if I were you, Zenny, right, I will take notes. All right? I will try to make it very slow, but wag naman, baka maanto kayo. Okay. Unang-una yung 1 to 4, yung behavior, pakikitungo o paano ang iyong kilos sa loob ng simbahan, at yung 5 to 10, anong kilos mo sa loob ng restaurant. Ayan. Okay? Sige. Number 1. Yung number 1 ay stick to the number of guests in your invitation. Ay, sabihin nun, kung ano ang nakalagay sa invitation mo, kung sino lang ang imbitado, dapat yun lang ang pupunta doon. So, ibig sabihin, kung ang invitation mo, wala kang sinabi sa akin kung ikaw byuda o may asawa or whatever, okay, kung wari lang, ang nakalagay sa invitation mo ay Mr. and Mrs. Okay? Tapos na Mr. and Mrs., kayo lang ang imbitado. Kayo lang. Tandaan mo. Tapos meron pang maliit na papel yan, nakalagay doon, we have reserved 2 seats for you. Yun, ang isabihin, 2 lang seats ang binayaran para sa inyo kasi may budget ang bagong kasal. Therefore, 2 lang kayong dapat pumunta doon. Okay? Hindi ka pwedeng magdala ng alalay ng anak mo, ng whoever. Okay? Iba ang sa restaurant. Kasi ang ating ang kultura kasi natin, ang inimbita yung mag-asawa, buong barangay kasama na 4 na anak, especially ang mga bata. Sa mga mga restaurant na ganyan, mahirap ang mga bata mahirap habulin. Ayan. At saka may budget ang bagong kasal. So it's very rude na yung hindi imbitado, yung hindi imbitado ay dadalhin mo. Kung kayo lang 2 imbitado, tapos nagdala ka pa ng isa, hindi. Okay? Now, ito aside, no? Alam niyo ba, in Singapore and most Chinese Chinese-oriented families or countries, makikita mo mga kasal nila, 700 guests, 900 guests, 1,500 guests. Isipin mo, siguro ang yayaman nila, mga milyonaryo. Hindi. Ordinary lang yon. Alam niyo ba kung bakit? Kasi sa kultura nila, ang practice nila ay ganito. Alright? Ganito. Titingnan muna nila kung magkano per person. Palagay mo na 600 pesos ang bayad sa per person kumain sa isang sa reception. Kuwari 600. Okay. Ang gagawin nila is kung silang mag-asawa, 600 pa is 1,000. Gusto nila isama yung kanilang 4 na anak. So, 6 na sila, di ba? 6. 600. Okay. Kung 600 yon times 6, that's 3,600 pesos. Okay? Ang gagawin nila, dodoblehin nila yan. So, 3,600 times 2 is 7,200. Yun ang iririgalo nila sa kasal. Yun ang tinatawag nilang red envelope, the ampao. That's what they call it. Of course, Chinese New Year na pala kahapon, di ba? Ganyan sila. So, ang ibig sabihin, they can bring as many people as they want. Kasi babayaran naman nila yung sila naman na magbabayad doon. Kaya, paramihan sila. Okay? Kasi, ang kanilang filosofya dito will be, bagong-bagong kasal ito, dapat makatulong sila, hindi sila ay makabigat. Imagine mo, bagong kasal pa lang, lubog na sa utang dahil sa reception lang. Hindi. So, ganun sila. Sa atin, hindi ka inimbita, sumama ang loob. Inimbita mo 2 tao, 10 ang dumating. Hindi ba? Nagkulang yung pagkain, sinisi pa yung bagong kasal. Nag-uumpisa na nga ng buhay yung mga bagong kasal na yan. Ibibigyan mo, pabigat ka pa. Ang ganda ng kultura nilang gano'n, no? Pero ngayon, yun ang sinasabi ko, okay, that's number 1. Tandaan mo, ha? It's very rude na dagdagan mo pa na isama ang hindi dapat isama. Okay. Now, pangalawa, arrive on time sa simbahan. Alright? Hindi ko sinasabi na 2 hours before on time. Kasi never dapat mahuli ang ninong at ninang kasi it's very rude na hindi makapag-umpisa ang processional kasi nag-iintay. Okay? Ng ninong at ninang at abay at ganon. Okay lang intayin niya yung bagong kasal. Bagong kasal yung ikakasal. Dahil araw niya yun eh. 'Di ba? Araw niya 'yon. Okay. So, magpapatuloy tayo. Bitin. Sige ha. Alright. Okay, wag kang alis din, Zenny, at wag kayong aalis. Babalik ko ang mag-usap tayo, Miss Malu. Ito po si Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Babalik ho tayo.
ay hatid sa inyo ng Joy. Mag-Joy, isang patak, bisang katutak. Programang hahawak sa mga issue para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka pa sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko rin gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nagbibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga. Programang hahawak sa mga issue para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan, alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Temperature matters. Ito ang nasa isip ng nag-imbento ng isang mug na kayang magpanatili ng init ng iyong coffee or tea. Ito ang Ember Mug, isang revolutionary magic mug na kayang panatilihin ang init ng iyong iniinom na paboritong coffee or tea sa iyong desired na init. Ito'y dahil minsan, ang konting init ng iyong coffee or tea can make a big difference sa pag-inom ng isang tao. Kung kaya't ang Ember Mug ang bahala dyan dahil pinapanatili nito ang perfect temperature ng iyong inumin. Tumatagal ang effect nito ng 2 oras kung ikaw ay on the go. Ngunit buong araw nitong mapapanatili ang init kung ito ay naka-charge sa coaster. Madali lamang din itong i-operate sa pamagitan lamang ng pag-ikot ng pinakaibabang bahagi nito upang ma-adjust ang desired na temperature. Maaari rin itong ikabit sa app ng iyong cellphone upang sa iyong gadget mismo kaya nitong baguhin ang temperature, ang pangalan ng iyong mug at maaari rin kayong pumili ng notification. At yan ang ating Newscovery, RH44, VM Daclas, naglilingkod sa pagbabalita. Balitang bubuko sa mga itinatago ng mga politiko at mga kilalang tao. Espesyal na balita ni Lakay Deo Macalma sa pangunahing balita alas 7:25 ng umaga. Hindi porke balita, seryoso usapan. Pwede namang magaan. Issue ni Lakay Deo Macalma at Miss O. Karen O. Yong. Alas 9 ng umaga. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ang oras po natin is 1:27 in the afternoon. Okay, wala na naman siyang pangalan. Gusto ko pa naman sabihin ang pangalan mo. Okay, pero sa 0167 sabi nga, Miss Malu, 3 p.m. na lang ako attend Word of Hope service. Cause 1 p.m. program mo, mabuhay. Sabi niya sa akin ganun. O, basta mo makakalimutan mag-worship O, sige, kung alas 3, I'm so happy that 1 p.m. Binibigay mo sa akin, no? Okay, thank you. Sabi ni Johnny D, alam mo, napapansin ko, yung unang-una yung mga first year ng programa ko, my texters have always been women. Usually, housewives, tapos, ngayon,
mga housewives, ngayon mga career girls, pagkatapos mga young people, okay, nakakatuwa. At of course, the best news sa akin, dumadami na ang mga male texters, yung mga lalaki, they're businessmen, and some of them are pastors, some of them are professors, nakakatuwa because the men are already texting me. Okay, kamukha ni Johnny D. Sabi ni Johnny D, "A blessed Sunday, Miss Malu. You're great. Okay. Hope never-ending success to you, to your program. Okay. Your avid viewer." Viewer. So which means either sa sa cable or sa YouTube or FB, no? Johnny D, thank you so much. Sabi din ni Lady siguro to avid listener po kami from Leyte. Wow, layo nun, Leyte Diyan si Ofelia Espiel. Okay, nakakuha ka naman ng bagong cellphone. Nahulog yung cellphone mo, nakuha mo na ba? Okay. Sandali lang. Medyo lalagay ko lang ito dito. Hindi ako sanay sa sabay-sabay. Okay. Sige. Alright. So, doon napaka-rude para pag-antayin mo ang ikakasal, no? You have to be on time. Now, huwag kang mag-alala kung saan ka tatayo, saan ka magwo-walk, ganun-ganon, kasi may wedding coordinator. The wedding coordinator will tell you kung saan ka tatayo, kung kailan kayo lalakad, okay, kung saan ka uupo sa simbahan, walang problema doon. Right? Now, habang ikaw ay nag-aantay, no? Siyempre, dadating na doon, iniintay na kung kailan magmamarcha. Okay, magkaroon ka naman ng start a very light conversation with the others there, no? Huwag ka lang takatayo doon, tapos nakatunga nga, okay, wala kang kinakausap. Hindi. Kailangan maging grasyosa ka. So, makipag-usap ka. Ito lang ang anihin mo. Anong pag-uusapan ninyo? Alright. Okay. Wag mong i-share yung mga problema sa buhay. Hindi panahon dun yun. Okay? Light conversation. So, you don't share problems, yung matitindi. At wag ka din naman to talk about other people. Baka lumabas na chismis yun. Hindi pwede yun. Ang mga safe ang tawag nito will be, don't talk about politics. Huwag mo sasabihin, narinig mo na ba ang ginawa ni gano'n, hindi, politics, makikipag-away kayo dyan. At lalo na relihiyon. Okay? So, hindi mo alam kung ano yung mga relihiyon ng mga ninang dyan. Basta, yan. Wag yun. Ang mga safe topics ay trabaho. Sabihin mo kunwari, isang ninang, ninang ka rin pala. Anong pangalan mo? Ganyan. Sabi nga, okay. So, nagtatrabaho ka? Sabihin, housewife ako. Ganun lang. Ang tawag namin doon ay small talk. Okay, pag-usapan niyo yung mga anak ninyo, paano kayo nakilala ng ikakasal, anong relasyon nyo sa ikakasal, yung mga ganon lang, ha? Light talk, ang tawag doon. Tapos, that's the second. The third will be, you smile. Okay? You smile when people are introduced to you. Sabihin, kung ini-introduce sa'yo yung tao, sabi siya, Mrs. So-and-so. Okay? Hindi mo sabi kasi apelido mo. Kuwari, Cervantes. Okay? Mrs. Cervantes, ito ko si Mrs. De la Cruz. Ninang din ho siya. Yung ganyan. Pag ganon, mag-smile ka, tapos mag-shake hands ka. Okay? Pag ini-introduce sa'yo, pag ikaw naman ini-introduce, ganun din. Para maging itsurang, ikaw ay grasyosa. So, mag-shake hands ka, sabi, kamusta po kayo? Ganyan, di ba? And then, ganun, small talk lang yun. Siyempre, lalakad ka na, upo ka na. Pang-apat will be, during the entire church service, ikaw ay makinig. Ayan. Kasi iba dyan, bulong-bulong. Ay, ganun, bakit naman ganito yun? Hoy, bakit naman ganyan? Alam mo, hindi, walang ganon. Tahimik lang, ha? So, you have to listen and respect, the service. Okay. So, tapos na yan. The wedding coordinator, dadali na kayo sa venue, papaupuin ka na. Usually yan, reception table yan, lahat ng mga ninongs at ninangs. Okay? May mga nameplates yan. So, okay na yan. Restaurant na tayo. Eto na. By the way, may nag-text sa akin, table manners is etiquette. Sabi niyan ganyan. Okay. So, normally, hindi ko ano yan. Yung table etiquette,
right, is a formal way of saying it. Pero sa English, kung gusto nyo, table manners. Yung table manners, simple lang. Table etiquette kasi is mas sophisticated at mas complex. Right? Kasi yung manners, mga manners lang yan okay, huwag kang ngunguya na nakamukha yung bibig mo. Yung mga ganyan. Huwag kang magsasalita kapag may laman ng inyong bibig. Those are table manners. This is table etiquette. So which means, paano mo gagamitin ang mga utensils, paano, okay, wag mo kukuhanin yung inuman na ng iba, kasi pag nasa formal ka, dikit-dikit yan Okay, makikita mo, pagtingin mo, merong baso sa kaliwa at may baso sa kanan. Alin na sa'yo doon? Diba? Okay, merong may kubyerto sa kutsara dito, sa kaliwa at kanan. Alin na sa'yo doon? Baka makuha mo yung hindi sa'yo. That is etiquette, which means it's very more formal, is more detalye. All right? So I need to differentiate that. Paliwanag 'yon. Okay. Number 5. Hotel setting. So formal dining setting mo, formal. Hindi kanya-kanyang order. Hindi. Okay? Kung ano ba yung menu na pinikap ng newlyweds bagong kasal yun. Okay? So, tandaan nyo. So, pag formal yan, several fork. Fork is tinidor. Several knives. Kutsilyo. Alright. Yan, ang mga yan. No? So, ito arrangement yan. Okay? Setup. Para lang if I were you, Zenny, it's either imaginein mo, either kumuha ka ng mga para malaman mo lang. Okay, yung una, setup. Lahat ng tinidor sa kaliwa. Kaliwa, sa'yo yun. Huwag mo kukunin yung kanan na tinidor kasi hindi sa'yo yun. Sa katabi mo yun. Okay. Lahat ng tinidor sa kaliwa. Usually, ang pinaka-simple formal dining setup dalawa. Isang smaller na medyo maliit na tinidor at yung isang malaking tinidor. Dalawa yun. Nasa kaliwa. Lahat ng mga knives, kutsilyo ay nasa kanan. Kanan lahat. So, merong maliit na konti at may malaki. Bakit? Kasi magkaterno sila. Ang ibig sabihin, pag ginagamit mo yung maliit na tinidor, gagamit mo yung maliit na kutsilyo. Ganun yun. Now, next, may spoon. Soup spoon ang tawag doon. Pang-sabaw. Nasa kanan, katabi ng kutsilyo. Yan. So, sa'yo yun, ha? Okay. Now, yung upper mo, yung sa harap mo nasa ibabaw, nasa taas. Upper sa taas ng plato. That's an upper. Okay, upper middle is sa taas ng plato. Okay. You have what we call dessert spoon. Okay, yung pang dessert yan, maliit yan. Maliit na spoon yan. At saka dessert fork. Tinidor na maliit din kasi pang dessert yan. Okay? Nasa sa ibabaw yan ng sa taas ng plato, hindi pala ibabaw, sa taas ng plato. Okay. Now, bread and butter plate na may knife. All right. Sabihin, may yan, parang maliit na platito yan, okay? Nasa upper left. Sabihin, nasa kaliwa, tapos nandun siya sa itaas ng mga tinidor. Yan. At yung knife niyan, wala siyang sharp edge. Nandun sa ibabaw ng platito. Bread and butter, diyan ilalagay yung bread at diyan ilalagay yung butter. Okay? So, pag tingin mo ganyan, yung sa left sa'yo, yung kanan, huwag mong gagamitin kasi sa katabi mo yon. Okay? Kasi mawawalan siya ng lalagyan pag ginamit mo yon. Okay? Okay. Tandaan mo, ha? Alright. So, ngayon, inuman ng tubig. Ang tawag dyan ay drinking water goblet kasi mukha siyang lalagyan ng alak. Pero malaki. Tubig yan. Inumin yan. Nasaan yan? Nasa kanan mo yan. Okay? Upper right. Sabihin, hindi yung kanan na dikit sa'yo. Upper right. Alright. Nandyan siya. Okay. Tapos, yung iba dyan, nandun na yung plato, yung iba walang plato, nakalagay dyan napkin. Nakataas, naka-arrange yung napkin. Alright. Nandun yung napkin. Pag-upo mo, miski wala pang pagkain, okay? Maski wala pang pagkain, kunin mo yung napkin, lagay mo dun sa hita. Yung dito.
Okay? You put it on your lap. That's what I'm saying. Ano ba yung lap sa Tagalog? Lap. Okay? Dun sa, basta nakaupo ka, lap yon. Alright. And then, okay, yung cup and saucer with spoon for coffee is also is on your upper left also. Okay? Yan. Ngayon, paano na yan? Ayan na, paano gagamitin? Ang dami niyan eh, no? Alright. Isipin mo lang, ito ha, out, going in. Ibig sabihin, gagamitin mo yung mga yan, alam ano yan, yung order ng pagdating ng pagkain. Okay. Basta sigurado ka lang ito. Yung pinaka labas, uunahin o ang unang gamit, pinakalabas. Tapos, papasok hanggang mawala na siya. Ganun yan. So, ibig sabihin, kung meron kang soup spoon, meron kang soup. O, ibibigay sa'yo yung soup, okay? And then use the spoon. Pagkatapos mo nang isip yung iyong yung iyong soup, by the way, when you sip it quietly. Higop, hindi ganon. Hindi ka nasa Chinese carinderia. Okay? So, tahimik ang pagsip ng soup. Walang ingay. Alright? Sige. Ayan. So, pag natapos na yan, iwanan mo yung soup spoon, yung kutsara, doon mismo sa soup bowl na nakaharap sa'yo. Ayan. Alright. Okay. Tapos, paano ba tayo kumuha ng soup? Diba? Pag kumuha tayo ng soup, papunta sa atin. Diba? Papunta. Siyempre papunta. Hindi. Palabas sa'yo. Palabas ang pagkuha ng soup, okay? Ang when you take soup, palabas, hindi papunta sa iyo. Okay, ganyan ang tama. Okay. So, matapos na yung kukuhanin na yun ng waiter, huwag mo nang pagpilitan na iwanan ang iyong spoon. Hindi para yun sa other dishes. Okay? Pakuha mo na lahat yan. Okay. Ano ngayon ang gagamitin mo? Henceforth, gagamitin mo ang tinidor at ang kutsilyo. Yan. Okay. Tatapusin ko muna ito. Tapos ako magbe-break tayo, no? Okay. So, ang susunod dyan is salad. Gagamitin mo yung medyo maliit na kutsilyo at medyo maliit na, okay, tinidor. Pang salad yun. Di kainin mo na yung salad mo, no? I-cut mo yan. Pagkatapos, i-scoop mo at kainin mo. Pagkatapos si salad, iwanan mo rin yung ginamit mong utensils kasi kukuhanin ni waiter. So, ilalagay na ulit sa'yo, ang susunod will be yung main dish. Ano man yun. Kung yan buffet, hindi ka na kailangan pumila kasi bibigyan kayo ng waiter kasi ni kayo, sponsors kayo diba? Okay, bibigyan kayo. So, ang gagamitin mo, yung malaking tinidor at yung malaking kutsilyo. Ayan. Okay. So, yan ang gagamitin mo. Yan. So, paano kakainin yung kanin? I-scoop mo yan. So, pag hiniwa mong ganyan, yung tinidor, ita-transfer mo sa kanan at yung kanan ng you scoop it and then put it in your mouth. Ayan. Hindi ko na sasabihin sa kanila yung yung intercontinental na ganyan. Yun ang American style. Pinakasimple sa lahat, American style. Yung European style, hindi na lang. Ang hirap-hirap yun. Okay. Yan. Ang tawag doon sa main ay tawag doon entree. Yun ang tawag doon. Yung pinaka-main. Okay. Yan. Sige. Tapos na. Dessert naman. Diba? Dessert. So whatever dessert, doon yung kukuhanin mo ngayon yung nandun sa taas ng plato. Ayan, yun ang dessert spoon and fork. Okay? Yung water, pwede namang i-refill every time. Yan. Pagkatapos ng dessert, kuhanin mo na yung yung nasa left mo, yung cup and saucer mo sa kanan, ilagay mo sa harap at coffee or tea. Yan. Di ba? Okay ba? Sige. Pag-practicean mo na yun, Zenny. Yun ang pang-anim kasi when to use, yung 7, will be use your fork and knife only during the rest of the meal after the soup. 8 na, 8. Okay. 8. Bago tayo mag-8, tayo ay magbe-break for mali. Okay. Kasi it's 1:43 in the afternoon. Huwag ko kayong alis dyan. Babalik ko si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Nauubos ba ang oras
oras na iyong little kids sa electronic gadgets? Worry no more dahil siguradong mas kawiwilihan nila ang old-fashioned way of playing at hindi lamang puro sa gadgets sila naglalaro. Ito ang Pony Up Daddy. It's a fun way to horse around. Isa itong saddle na ikinakabit sa katawan ng isang grown-up individual upang magsilbing hawakan ng mga bata para sa paglalaro ng kaba-kabayuhan. Sa pamagitan ng Pony Up Daddy, siguradong mawawala ang atensyon ng inyong mga chikiting sa kanilang mga electronic gadgets. Magkakaroon pa ng great bonding ang kids and the parents. Ang Pony Up Daddy saddle ay very easy to use at gawa sa pinakamatibay na materyales. Mayroon itong 4 na design na mag-fit sa taste ng iyong mga anak. So go on and take a break from video games and expensive toys and play with your kids. Ang Pony Up Daddy saddle ay nagkakahalaga lamang ng $24.99 o katumbas ng 1,249 pesos and 50 centavos kung 50 pesos ang palitan ng dolyar sa piso. At yan ang ating news coverage. RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Programang hahawak sa mga isyu para mas mapag-usapan ang malaliman. Damdaming Bayan. Alas 7:30 ng umaga with Joe Taruk at Milky Rigunan. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Are you a writer who loves to travel at the same time? Pero ang problema, ayaw mong magdala ng laptop na masyadong mabigat sa bag at gusto mo sa cellphone ka lang gagawa ng article. Kaya lang, masyadong mabagal ang pagkukompose dahil maliliit masyado ang keypad nito. Wala nang problema dahil sa Tapstrap, isang wearable Bluetooth keyboard na pwede mong i-type kahit saan. Sa pamagitan ng pagsusuot ng Tapstrap, kino-convert ito ang galaw ng daliri sa pagpindot ng keypad. Nagbabalik po si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Naku, ito na po yung ating tinatawag ating last leg. Last leg natin at maraming nakaka-discover sa atin dito sa mga last quarter natin. No? Ito po si Ms. Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Ito po ang very first professional life coaching on air program for the masses. O tuloy na natin kasi I need to go to the next. No? Okay, yung wine toast. Okay, diba? Meron ng toast to the newlyweds, ganyan. Yung waiter naman, bibigyan ka naman ng kopita na merong alak, no? Now, kung hindi ka masyadong sanay uminom ng alak, sabihin mo dun sa waiter, konti lang. At para lang pa ipakita mo, konting-konti lang isisip mo. Para naman baka naman malasing ka di ba? Yun lang, para lang, makapag-toast ka lang. Okay, number 9. Okay, pagtapos na lahat ng mga ginawa, lahat ng activities, okay, you congratulate the newlyweds again, smile everybody, magpaalam ka ng maayos, at uwian na. O, diba? Okay, ang pang-10, enjoy, smile, relax. Ayan. Para ma-enjoy mo naman yun, tsaka mag-relax ka. Kasi pag masyado ka namang tense, hindi ka naman mahahalata rin naman. Okay? Ayos ba, Zenny? Sige. Alright, now, alam mo,
sinagot ko na itong taong ito eh. Diniretso ko na ito kasi importante lang. Pero after this one, ang dami-daming paulit-ulit. May pare-pareho lang. Naiiba lang ang kanyang mga circumstances. Pero pareho lang. Ang importante kaya kailangan sagutin ko. No? Sabi niya meron daw siyang pamangkin. Di ba siya sinasabing pangalan niya? Alright? Sabi niya meron daw siyang pamangkin. Nephew eh. Okay. Okay. Yung kanyang pamangkin. Nagkaroon daw ng 3 taon na relasyon, relationship with a teacher. Okay? Tapos, nabuntis niya yung girl. Okay? Kaya, ang ginawa ng girl, parang 4 months ng buntis at 4 months ng, tumira na sa kanila. Yan sabi. Tapos, yung tinanong daw niya yung kanyang pamangkin, abay, wala naman palang plano na pakasalan yung girlfriend. Excuse me, bakit niya binuntis, no? Okay. So, tama bang pilitin namin ipakasal? Para kawawa naman yung girl, mag-save face yung girl kasi teacher pa naman siya. Alright. So, I've answered this directly, pero yung iba naman, anak niya, 16, nabuntis, abay, gustong gusto ipakasal. Maraming ganyan. So, in short, gusto kong talakayin to kasi importante to. But first, sabi niya, I want to say, sabi niya, hi, I'm Angie of Iloilo, an avid listener of your program. I really look up to you, Ma'am Malu. God bless. Iloilo, I will be there. Okay, from February 6. Okay, 1 week ako dyan. Nako, pupunta ako dyan sa inyo dahil meron akong project dyan. Alright. Sige, thank you. Angie, may sinasabi ka about Lander? Love ko? Lander from, hindi ko makita dito, love ko eh. Sultan Kudarat. Ang sabi niya ito, sana daw sana daw bigyan siya ng tips on courtship and dating. Aba, maganda yan, Lander, ha? Para sa mga millennials, I love that. Nako, mahirap. Iba ngayon ang buhay ng mga millennials. O sige, Lander, I will prepare for that. Okay. Nako, ito importante, no? O, sana, Lander, ha, huwag ka magbuntis, ha, at huwag mong pilitin pakasal, ha? Okay. First, 3 points, bottom line. 3 points, bottom line. First point, sabi ko kasi sa kanila, huwag yung pilitin ng pamangkin mo na pakasalan yung girlfriend niya, ha? Okay. Kasi marriage is never the solution to the problem of unwanted pregnancy. Right? Now, it will not solve the problem bagkos lalala ang problema nila pag pinagpilitan mo yan. Okay? Kasi yung naging problema nila, okay, ay created by their irresponsibility at mali. Alright? Yan ang consequences ng having sex outside of marriage. Kasama yan sa tinatawag na consequences. Alright? So yun ang una, ha? Ang kasal ay hindi pinipilit at hindi solusyon sa problema ng nabubuntis na ayaw mabuntis. Okay? Now, pangalawa, bakit? Bakit hindi pwede? Alright? Alam ko, yan ang mga solusyon ng mga nanay kasi napapahiya sila, may skandalo sila, ganyan-ganyan. O pagkatapos pinakasal, naghiwalay. Tapos pakasal, nagbabangayan araw-araw. Pagkatapos pakasal, naginugulpi ng bawat isang-isa. Kawawang mga bata, dumami pa yung mga anak. Solution ba yun? Di ba? Now, I will tell you why it is not a solution. Kasi second point is, marriage is sacred. Sagrado po ang marriage, ang pagpapakasal. Alright? Kasi, sino ba ang nag-institute? Sino ba ang nag-institute ng marriage? It is God Himself in the Garden of Eden. No? Okay? Now, ano bang purpose? Ito, tinatanong ko pag pinagka-counsel kami sa church eh. What's the purpose of marriage? Why are you getting married? Sagot, because we love each other and we feel we are ready. Wow! Okay, you're missing the whole point. All right? The very purpose why God instituted and created the institution of marriage, ang purpose niya is, tandaan niyo to, makinig kayo, is to raise godly children in order to glorify God. Uulitin ko.
Ang purpose bakit in-institute ni God ang marriage ay because to raise, okay? To raise godly children, mga makadiyos na mga bata. Kasi pag responsibilidad natin yun as magulang would be kasi pag godly children and godly family, okay, nakikita ng mga tao ang goodness and greatness of God. Anong klaseng testimonya yan kapag yung mga anak mo sinisigawan kayo, hindi okay, dinadabugan kayo, minumura kayo. Ano namang testimonya yan? Sabi mo, may Diyos ba? Bakit yung husband binubugbog si wife? Si wife minumura yung husband. Bakit si husband hindi pinapakain yung kanyang mga pamilya? 'Di ba? Anong klaseng testimonya yan? Kasi nagpakasal sila ng hindi tama. Kasi ang purpose ng marriage, again, I repeat, is to raise up godly children. Okay? At yung mag-asawa to show, okay, to show that marriage, glorifies a good and loving God. Kaya kailangan loving din sila. Di ba? Okay, now, hindi ba pwede na yung nagmamahalan? Alam mo, okay, loving each other and getting ready is of course, part of it. But it is not the only. Kumbaga, ang dami naman dyan nagpapakasal dahil nagmamahalan sila ng sobrang mahalan. And nauuwi rin naman sa hiwalayan, di ba? Okay, why? Because true love and preparedness is not the only, consideration for marriage. Because marriage, is a commitment. Ano ba sa Tagalog? Hindi ko alam commitment. Basta commitment, mahirap Tagalogin. Commitment. And it requires hard work. Hindi lang, mahal kita, pinakasalan kita, tapos na. Ano pa narireklamo mo dyan? Kailangan ba romansahin pa kita? Kailangan ba ganun. Aba, excuse me, commitment po yan. Kaya miski na lumabas ang masamang ugali ni Mr. or ni Mrs., commitment yan. Okay? Commitment yan. At hard work, parang yang garden na kailangan, you nurture it para lumago ang inyong mga plant. Ganun din yan. At saka definitely, it is not selfish. Hindi makasarili. Kung hindi ninyo kayang gawin yan, huwag muna kayo mag-aasawa. At lalong-lalong, huwag kayong magbubuntis. Ganun yun. Alright? Okay. Third point. Ano nga gagawin natin ngayon? What do you do now? Sige, auntie. Auntie. Ito yung sabihin mo dun sa nephew mo, sa pampangkin mo. Okay. Sabihin mo sa kanya, unang muna is never force your pampangkin, to marry the pregnant girlfriend regardless of the circumstances. Right? Okay. Kailangan silang dalawa, harapin nila, okay, at pananagutin nila ang mga ginawa nila. Okay? They have to face the consequences. Okay, ano yun? Shame, guilt, hardships, ganyan-ganyan. Harapin nila kasi never will they learn. Pwede mo silang tulungan, pa konti-konti. Pero wag mong aakuin ang responsibilidad na palakihin ang bata at lalong-lalong hindi siya pwedeng ipalaglag. Abortion is murder, it is sin. I don't care kung ano man sabihin sa Amerika ng mga pro-choice na yan. It is a sin, it is murder of the unborn. Okay? Pero pananagutan ng pamangkin mo na alagaan ang girlfriend niya at sustentuhan pala, ay gali, sustentuhan ang magiging anak nila. Sabihin mo, wala pa siyang trabaho. Pues, umanap siya ng pagkakitaan para yan ang part of the sacrifice. Mag-sideline siya, whatever, para mabuhay lang niya ang magiging anak niya. Siguro naman, dapat huwag nang maulit yun. Huwag nang buntisin niya ulit yun o sino man. Okay? Bottom line, getting married because you got your girlfriend pregnant is never the solution. It will be a bigger problem. Okay? And also, loving each other and being ready is not enough. It's not enough to make a marriage work. You need God in your marriage, and you need commitment, and you need sacrifice, and hard work. Ayan.
Okay. Ayan, tapos na si Angie eh. Asan ako sa Iloilo? Pupunta? Saan nga ba ako sa Iloilo? Okay. Saan na nga ba yun? Tsaka ako naanuhin yun. Okay, kasi baka ayaw ng kliyente paalam kung nasa sa kanila ako eh. Anyway, okay. It's, titignan muna natin yung oras. Okay. It's 1:58 in the afternoon. We have 2 minutes. Okay, ang gagawin ko ganito. Kasi yung is 3-in-1. Ang sabi hindi 4-in-1 na kasi nakakuha na ako ng isa pa dito. Ito iba yung problemado sa kanilang mga anak. Babasahin ko pero next week ito yung uunahin kong sagutin, ha? Dahil napaka-importante nito. Okay. Ito galing kay Vicky. Sabi niya, paano advice sa anak ko? 17 years old, babae. Huwag munang mag-boyfriend. O tamo, kasi baka mabuntis yan. Para di masira ang pag-aaral. Kasi di nakikinig sa akin. Laging may ka-text. Naku, ayaw pakinggan ng nanay niya. Okay, ito naman. Si nanay, wala siyang wala siyang pangalan. May anak din ako nakagaya ng storya ng listener mo last week. Okay. Gusto palagi sa computer. Lagi na lang ang time niya sa harap ng computer. 25 years old siyang Nick. 25 years old na, binata. Okay. Sa tingin ko, ibang-iba ang ugali niya kasi lagi na lang nagmumukmok sa kwarto. Okay, kapag walang trabaho, ang natapos 2-year course ng electrical course daw, contractual, miski naman daw may trabaho, ay ganun pa rin. Ganun din siya. Okay. Ngayon, hindi siya kasama kasi nandun sila sa probinsya kasama yung husband. So, naiiwan, nagsusolo yung anak niya at ganito. Kamukha nung last week. Si Miss L ng Cagayan, hindi ko sabihin ng pangalan, ayaw yung pasahin pangalan. May bunso siya na anak, bunsong anak, grade 10, so 16 years old, high school. Nakatira doon sa kapatid na teacher. Okay, kasi mas malapit daw sa eskwela, isang lakad lang. Pero silang mag-asawa, yung parents, nasa probinsya dahil nagpa-farming sila. Ang problema, palaging ginagabi ng uwi. Wala ka naman sinasabi kung saan nagpupunta no? Baka laging ginagabi umuwi, pinagsasabihin ng kapatid, hindi nakikinig. My gulay, hindi nakikinig. Tapos, meron din dito, kakaano lang sa akin would be, hindi rin nakikinig sa kanya. What is this? Okay, andali lang. Okay, matigas. Ito, 16 years old. Panganay. Ito naman panganay. Isa kang kangina, bunso. Panganay, 16 years old boy. Siya matigas po ang ulo. Sinasagot po kami ng mama niya. Ay, palagay ko si Papa nagsabi nito. Kita nyo na pareho yung iba-iba lang ang kwana, no? Sige, napaka-importante nito. Bitin, next week, sasagutin ko to. Kasi parenting ito parenting. Alright? It's 2:01 in the afternoon. Huwag mo pa kayong aalis dyan at, antayin nyo ang MBC Sports. Okay, at MBC Sports. Bago ko magpaalam, yung inyong text nyo 0919-873-1921. Meron akong bagong angel. Yan. Ang pangalan ng bagong angel ko ay Ariel Tabangay. Siya na ho ngayon ang nag-upload ng ating episodes. Yung last week uploaded na. Ngayon, itong episode natin, i-upload niya within this week. Ayan. Maraming salamat, Ariel, ha? Si Ariel ho, batang-bata, bigotilyo. Hindi ko lang alam kung binata. Pero ito ho, cute. Ayan. At of course, ang aking faithful na sumusubaybo sa akin, si Rene Abinales. Ayan. Cute din ho si Rene. Okay. So, again, maraming tayong problema, pero life is beautiful. Kasi palagi kailangan meron tayong pag-asa. Life is beautiful. So, namamaalam na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, dito sa ating every Sunday Habit, yung show natin, tawagin na Habit. Mag-usap tayo, Miss Malu. Magandang hapon po sa inyong lahat.
Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon